Thank you, Lord. Bago po kayo magsiupo, kamayan ninyo yung inyong mga katabi, sabihin ninyo, all things are possible. Sa likod, all things are possible. Hallelujah. Sa biyaya po ng Panginoon ay hindi po ako magtatagal sa pagpipreach. So, I want you to listen carefully. Gusto po natin na ma-cater kung ano po ang kalooban ng Panginoon. You may be seated sa 22nd anniversary po ng Rojas City. Again, kina-congratulate ko po ang buong leadership ng LOTN Rojas City. Pagpalain pa kayo ng Panginoon, more years to come. At patuloy po tayong nagdi-declare ng malalaking bagay na galing po sa kamay ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Ito pong ating theme ay very challenging. Meron pong matinding hamon on my end sapagkat ito po ay talata ng Biblia sa Matthew chapter 19 verse 26 na malimit na po itong ginagamit ng kagaya po natin ng mga mananampalataya. Subalit, ang isang talata na malimit na pong ginagamit ng mga mananampalataya, pag medyo nagkukulang ng kaunting pag-aaral ay nakukulangan din tayo ng laman or yun pong hindi na susustain yung ating paniniwala sa talatang ito dahil sa kakulangan po natin ng kaunting pag-aaral. Subalit sa tanghali pong ito, sabi ko maiksi lamang po ako, so isi-shorten ko po ang aking message at para nang sa gayon, we would pave way sa kung ano po ang plano ng Panginoon sa anibersaryo pong ito. Ang text po natin ay galing po sa Matthew 19 at ito po ay napapaloob sa kwento ng isang mayaman, young ruler, at yun pong sagot ni Jesus or yun pong expression ni Jesus na with God, all things are possible, meron po siyang pinanggalingan. At ang pinanggalingan po niya ay dahil po iyon sa isang young ruler na mayaman na naghahanap po ng or gustong makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya sa kwento, tinanong ni Jesus ang lalaking ito at ang sabi, sinunod mo ba ang lahat ng ito? Iniisa-isa niya ang mga utos at ang sabi ng lalaking ito ay mula pagkabata ay sinunod ko na po ang lahat po ng utos na ito. Hanggang sa dumating po yung pagkakataon na lumabas po na siya po ay merong kayamanan. Okay, mayaman po siya. Ang sabi ngayon ng Panginoon sa kanya, humayo ka at ibenta mo ang lahat ng iyong kayamanan. Ang sabi roon, malungkot na umalis yung binata sapagkat siya po ay sobrang yaman. Hanggang sa narinig po ito ng mga disipulo ng Panginoon at ang sabi ng mga disciples ng Panginoon, who then can be saved? Sino ngayon ang pwedeng maligtas? Ganito po ang konsepto ng mga alagad noong unang panahon. Na kaya po sila nagtanong na, paano yan? Kung yung mayaman hindi nga maliligtas, paano pa kaming mahihirap? Paano pa maliligtas ang mga mahihirap? Ang eksaktong word na ginamit po ng Panginoon ay hindi imposible, kundi hard, difficult, mahirap. So ang sinasabi ng Lord, hindi imposible na maligtas ang mga may kayamanan, kundi ito ay hard, ito ay difficult. At ang analogy or yung level ng pagiging hard or difficult ay gumamit po si Lord ng isang analogy patungkol po sa isang kamelyo
na kung maglalagay po tayo ng taas ng kamelyo ay siguro 2.5 taas ko. Sabi po ng encyclopedia, ang camel, ang pinakamalaki pong OX, pinakamalaki. Tapos ang proverbial or ang makata na sinabi ng Panginoon para i-illustrate niya kung gaano kahirap pumasok ang isang mayaman sa mundo, mabuti pa ang kamelyo, nakakapasok siya sa needle's eye. Hindi po siya yung karayom o yung needle na pinangtatahi po natin. Kundi ito po ay isang place around sa isang lugar noong unang panahon na pagdating po ng gabi ay sinasara itong gate na ito at ang nangyayari po ay para makapasok ang kamelyo, inaalis po nila yung mga karga ng kamelyo. Dahil luluhod po yung kamelyo at doon lamang po siya makakapasok. So it's a great illustration sa kung ano ang dapat na gawin nitong mama na mayaman na ito. Na ang sabi ni Jesus, sabi niya, gusto mong pumasok sa kaharian, ibenta mo ang iyong kayamanan na nag-i-illustrate sa kamelyo na tatanggalin lahat ng mga karga nito para lamang po siya makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng mga alagad, sabi niya, who then can be saved? Who then can be saved? And then ang sabi ng Panginoon, with God, all things are possible. Pero ang exact na phrasing niya o yung pagkakasunod po ng sagot ng Panginoon, hindi actually una muna yan, yan po ay second phrase. Ang first phrase ay, with man, it is impossible, but with God, all things are possible. So there's two things, if I fast forward mo na lang, there's two explicit messages, or there's two messages na atin pong babanggitin sa anibersaryong ito. Una is an explicit message. Second, yun pong implicit message. Ang word po na explicit ay tahasan or derechahan. Pag sinabi ng mga, pag kayo po'y naimbitahan ng piyesta at tinanong nila kayo, gutom na ba kayo or kumain na ba kayo? Ang sinasagot natin ay, yes, kumain na tayo. That's double meaning. Possible na nahihiya ka, na sabihin mong gutom na gutom ka, kaya you are using a language na meron pong double meaning. Na double meaning. Kaya po, kukunin po natin itong double meaning na ito, explicit meaning derechahan. Ang mga Amerikano po ay ayaw nila ng paligoy-ligoy. Pag sinabi nilang I love you, I love you. Pag sinabi nilang I forgive you, I forgive you. Sa Pilipino, iikot-ikot pa siya bago niya derechahan na sabihin. So ang tanong, Pastor Alan, ano ang derechahan na mensahe na with God ay all things are possible. It is talking about kaligtasan or salvation. Pag sinabi pong kaligtasan, isa ito sa primary message ng ating Panginoong Jesucristo ng banal na kasulatan na ang tao ay hindi pwedeng maligtas ng kanyang kayamanan. Kaya sabi natin dyan sa Matthew 23, riches can never save a person. Kahit gaano pa man karami ang yaman natin, ang pera natin sa bangko, walang sapat na yaman para bayaran ang lalim ng kasalanan na nagawa ng tao. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa lalaking ito, ibenta mo ang lahat ng iyong kayamanan and then you will enter into the kingdom of God. The explicit message is all about salvation. Pagliligtas. Pangalawang punto, works will never save. Ephesians chapter 2, ang sabi roon, only by grace na tayo po ay naliligtas. So kung walang kakayanan walang power, ang riches, wala ring power ang works, therefore, wala ring power ang tao para iligtas niya ang kanyang
kanyang sarili. Kaya maliwanag po dito, ang phrase ni Jesus na with God, that is exclusive. Pag sinabi pong exclusive, wala na pong iba. Pag sinabi pong with God, wala na pong ibang paraan. There's no other way. Ito po yung gagamitin kong example. Hindi ko kinausap si Pastor Joseph dito, pero I'm sure papayagan niya akong gamiting example ito. Pag ini-introduce po si Sister Connie sa gawain ng Panginoon, ang ginagamit po nilang word para introduce si Sister Connie ay, ladies and gentlemen, let's welcome the wife of Pastor Joseph Samontanes. That's grammarly right, realistically right, pero pag gagamitin po ng opposite ng word na the, which is a, ladies and gentlemen, let's welcome Sister Connie Samontanes, a wife of Pastor Joseph. Pag sinabi pong a wife, hindi na po yun exclusive. Sapagkat nag-i-inject siya ng idea na baka merong iba. Which is, hindi totoo. But dahil gagamit tayo ng word na a, nag-i-inject ka ng idea na hindi exclusive. Kaya po pag sinabi pong with God, it simply means exclusive lamang na manggagaling sa Diyos ang pagliligtas na kailangan ng tao. No amount of riches, no amount of works, no amount of physicality ng katawan ng tao, kahit gaano tayo katangkad, kagwapo, ka-sexy. Mga brothers and sisters, salvation is exclusive with God alone. Amen. Kaya po sa book of John, there are 7 I ams sa book of John. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the light of the world. I am the good shepherd. That's 7. Ang lagi pong karugtong ng I am ay ang the word na the. Because ang idea ng word na the is exclusivity. Walang pinanggagalingan, there's no other way. Kaya nung sabihin ni Jesus na, I am a way, a truth, and a life, pag ganun ang sinabi ni Lord, there is another way. There is another truth. There is another life. So naiintindihan po natin, when you understand the word with God, it emphasizes exclusivity. So pagdating ng pagliligtas, exclusive na nanggagaling sa Diyos. At napakaganda ng pagliligtas ng ating Panginoon. Ang pagliligtas ng ating Panginoon, hindi natin hinanap ang pagliligtas ng Panginoon, kundi tayo ang hinanap ng pagliligtas ng Panginoon. Amen? Hindi tayo naghanap. Kaya po, I challenge, maybe kailangan nating i-rewrite ang ating mga testimonies ngayon. May mga testimonies ako noon na natagpuan ko ang Panginoon. Not true. Ang Lord ang nakatagpo sa akin. The even more amazing truth is this. Hindi tayo karapat-dapat na hanapin ng Panginoon. Sino ka? Ano ang meron ka para kahanapin ng Diyos? There's nothing significant or beautiful or something attractive sa Panginoon sa atin. It's because God is love. Sabi po ni Pastora Jane kanina ay kagagaling po namin ng El Nido. Marami pong mga beach. Narinig niyo yung pronunciation ko, beach. Hindi ba yung... Ngayon, sa mga beaches, marami pong mga makaagaw pansin. Especially sa amin pong mga boys. Pag meron kang nakitang, uy, beautiful. Beautiful to behold. So ikaw ngayon, napapalingon ka, nababali yung leeg mo, para lang habulin mo ng iyong mata. The point that I'm making is this,
Walang kahabol-habol sa inyo at sa akin para lingunin ka ng Panginoon. Tanungin ninyo ang ating mga sarili. Naniniwala po ako na agree kayo sa akin. Merong mas mabait kaysa sa inyo. Bakit hindi silang tinawag ng Panginoon? Bakit ikaw na Marites? Bakit ikaw na Marisol? Bakit tayo na lubog sa kasalanan ang hinanap ng ating Diyos na makapangyarihan? Because this is what grace is all about. Yung hahabulin mo yung isang tao na walang kaganda-ganda sa buhay niya, this is what grace is all about. Yung taong undeserving, yung taong hindi karapat-dapat, hinahabol-habol mo para lang matanggap niya ang biyaya ng kaligtasan. Kaya ang sabi ni Lord, with God, exclusive. Galing sa Diyos ang pagliligtas. Only through grace. Grabe pong kaganda ang word na grace. Ang grace, ang isa sa pinakamagandang salita sa banal na kasulatan. Ang grace na ito ang nagtutulak sa kamay ng Panginoon upang yung judgment na dapat nararanasan po natin ay hindi natin maranasan. That's grace. Amen. Yung mga biyaya na hindi natin karapat-dapat na nararanasan natin. That's grace. Another aspect ng grace is this. Yung pangalan natin noon, nakalista kay Satanas. Kaya kahit ayaw nating pumunta sa impyerno, oops, no way. Sabi ni Satanas, akin ka. Because your name ay nakalista sa hindi aklat ng buhay, kundi aklat ng kamatayan. Ito ang maganda. When Christ died on the cross, ano ang sabi ron? Tumigis ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa pagtigis ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang kasalanan ng mga tao ngayon ay pwede nang mapatawad at higit sa pagpapatawad, yung pangalan mo na nasa kaliwa pwedeng ilipat sa kanan. Amen? Kaya nagsasaya ang ating kalooban, mga brothers and sisters, sapagkat ito ang biyaya ng Panginoon, ang pagliligtas ng Panginoon with God alone. Amen. Palakpakan po natin siya. Now let's go sa implicit message. Yung explicit, ito po yung tahasan. Kung ano yung sinasabi niya, yun ang explicit. Pero there is such a thing as implicit message. Sa mga may asawa, alam na ninyo ang salitang implicit. Pag nangangalapit si Mister, implicit. Na merong plano. Parang hindi niya nagigets. Parang walang mga may asawa dito. At mga kadalagahan lang at binata lang ang nandito. Pag sinabing implicit message, kahit yes yung explicit na sinabi niya, merong hidden message. Dear. Merong implied na message. So the implied message, kung ang tahasan na sinasabi ng verse 26 ay, with God, the exclusivity of God's salvation is only through faith in Christ alone. Pero there is the implicit message. The implicit message, it's all about the sovereignty of God, yung kakayanan ng Panginoon na gawin ang lahat ng bagay na gusto niya. Kaya po, when you look at the second phrase, it speaks of God's omnipotence, it speaks of God's power, yung kakayanan, kapangyarihan ng Panginoon. Ang sabi niya, with God, all things are possible. And there are 4 scriptures na gusto ko pong banggitin so that we would understand kung ano po ang ibig sabihin ng omnipotence ng ating Panginoon. Sinabi po natin kanina na sa Biblia ay
natatagpuan po natin ang ilang mga talata na nagsasabi po ng all things to Him, nothing is impossible. Una ay yung sa Genesis chapter 18, verse 14. Sa Genesis 18:14, ito po ay kwento ni Sarah, na asawa po ni Abraham, na ang sabi ng Lord sa kanya, next year, babalik ako, magkakaroon ka ng anak. Sabi ng verse 13, hindi ko inilagay yung verse 13, ang sabi roon, and Sarah laughed. Natawa siya. Bakit siya natawa? Kasi she was 89 years old. Nung magbigay po ng promise ang Panginoon sa kanya, sino ho ang pinaka naunang isinilang dito sa atin ngayon? Sino pong 85? Meron bang 85? 84? 80. May 86? Okay. Si Sarah ay 89. Hindi nakakapagtaka na kaya siya tumawa. Why? Eh, ang sabi ng Lord sa kanya, next year, magkakaanak ka. Ha? Katawa-tawa. Okay, katawa-tawa. Ang sabi ngayon ng verse 14, is anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap sa Kanya? Sa atin mahirap. Sapagkat meron pong sistema ang katawan ng mga kababaihan, pag 40 plus ka na, 40 plus ka na, medyo meron ng mga signs, nagkakaroon ng menopausal event, hanggang sa si Sarah, double menopause. So, ibig sabihin, there's no way na siya po ay magbuntis. Pero ang sabi ng Lord sa kanya, is anything too hard for me? Meron bang mahirap sa akin? Okay, tignan ninyo. Pakinggan ninyo. Ano sa tingin ninyo ang, aside sa crucifixion or aside sa salvation, ano sa tingin niyo ang pinakamahirap na ginawa ng Panginoon? Between Exodus and creation, ano ang mas mahirap? Exodus meaning dumaan yung mga Israelites sa dagat na pula, yung creation ay iba. Which is more difficult? Exodus or creation? Sabi ng mga pastor ay creation. Tama sila. Sapagkat sa creation, ang word po na create is to make something out of nothing. Ang opposite po ng create is made or make. Pag sinabi pong make, ibig sabihin yung components ay meron. Present ang components. Sa creation, walang components. Kaya ang sabi ng Genesis 1 verse 1, in the beginning was God. Verse 2, ang sabi ron, the earth was void and formless. And then verse 3, and God said, let there be light. Pero sa tingin ko, parehas na mahirap, creation at saka Exodus. Pero pansinin ninyo, walang minention sa Biblia na nahirapan si Lord. Hindi siya nagkonsulta sa mga anghel. Teka, paano nga ba mag-create? You never see any hardships or difficulty sa paggawa ng Panginoon ng lahat ng ito. Amen? Because nothing is too difficult to the Lord. He parted the Red Sea. Pagdating ng Panginoon, hindi niya pinart ang Red Sea, lumakad siya sa tubig. Which one is harder? To part the Red Sea or to walk over the water? Parehas mahirap. Pero hindi nagpawis ang Panginoon na kagaya ni Pastor ngayon. Pero hindi ako nahihirapan. Because there's nothing too hard for the Lord. Second verse, Job 42 verse 2. After all the questions na mayroon po si Job, ito ang kanyang declaration. Ang sabi niya, I know that you can do all things. And then, the third one is from the book of Jeremiah, chapter 32, verse 17. Sabi niya,
nothing is too difficult for you. And then pagdating po ng Luke chapter 1, verse 37, ito po'y anghel, si Gabriel. Sinabi niya kay Mary, for nothing will be impossible with God. Nothing will be impossible with God. Sa madali pong salita, mga brothers and sisters, in terms sa kakayanan ng Panginoon, lahat ng bagay na hindi natin kayang gawin, kaya niyang gawin. Okay? Yan ang magagawa ng Diyos na atin pong sinasamba. Yan ang kakayanan ng Diyos na atin pong sinasamba. Subalit, merong susi ang kakayanan na ito upang ma-experience ng bawat sumasampalataya sa Panginoon. Tignan ninyo, sa next na slide, sabi po ng chapter 17, verse 19 and 20. Particularly sa verse 20, ang sabi roon, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. So kinakausap ni Jesus ang mga alagad niya. Sabi niya, pag sinabi ninyo sa bundok na ito na pumunta ka sa Romblon, pupunta sa Romblon, yung bundok na ito. If you believe. So ang sikreto, yes, kilala natin na makapangyarihan ng Diyos, but the secret to experience the power of God is you believe. You must believe. Sabi po ng Mark 11. Mark 11:24. Therefore I pray unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Sabi po ng Philippians chapter 4, verse 13, sabi ni Paul, I can do all things through Him who strengthens me. Sa madali pong salita, brothers and sisters in Christ, there's no question sa abilidad ng Diyos. Walang question sa kakayanan ng Panginoon. Merong kakayanan ng Diyos. The question is, do we believe? Are we able to believe sa kakayanan ng Panginoon? Ito pong mga kwentong magkakasunod na ito ay real life na kwento para po ma-bless ang atin pong pananampalataya. So that, sa huling araw na binabanggit po ni Pastor Joseph kanina, hindi lamang grabing outpouring ng blessings through the giving sa church, but isa po sa kagilagilalas na gawa ng Espiritu ng Panginoon sa mga huling araw ay ang mga anak ng Diyos ay lalakad sa pananampalataya. Hindi siya lalakad not by sight, but by faith. Sabi ng banal na kasulatan, we walk by faith, not by sight. Sa mga huling araw, dito makikita ang tunay na mga anak ng Diyos ay lalakad sa pananampalataya. At dahil lumalakad tayo sa pananampalataya, malalaman ng buong mundo na merong buhay na Diyos. At malalaman nila dahil ang mga anak ng Diyos ay lumalakad sa pananampalataya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron pong isang testimony sa El Nido na yun pong brother husband niya ay nadala po sa hospital. Pagdating po sa hospital, mineasure po ang heart rate niya. Ang heart rate niya po ay 1,500. Ang sabi ng doktor, imposibleng mabuhay ito because 1,500 ang heart rate. Pag ganoon kabilis ang heart rate, nagbaburst ang mga veins, ang mga blood vessels. Nagkakaroon ng aneurysm and whatsoever. Kaya po, ang sabi ng doktor, napaka-imposible. Pero dahil ang asawa niya ay sumasampalataya sa Panginoon, ang asawa niya ay may pananampalataya na kayang buhayin ng Diyos ang kanyang husband. Eto ngayon, pumasok po sa operating room yun pong husband niya. Sa labas, sa sobrang kaba niya,
hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Hanggang sa naalala niya, yun pong paboritong kanta ng kanyang husband. Tama ba? Paboritong kanta ng husband niya ay yung, hindi ko alam kung paano, sumigaw sa galak. But the way na sumigaw siya ay sumigaw. So lahat ng mga tao sa lugar na yon, they were all looking at her. Pagkatapos niya pong sumigaw, lumabas po yung doktor at ang sabi ay, thumbs up. Sa mga huling araw, ang pananampalataya ng mga mananampalataya, sila ang nagdidikta ng mga mahimalang kaganapan sa buhay nila. Merong challenges, merong pangangailangan, merong pagsubok, pero hindi natin tinatanggap ang lahat ng ito because we walk by faith, not by sight. Ano ang pinanggagalingan or saan nanggagaling ang walk by faith natin? With God, nothing is impossible. Amen. We dictate if we have faith. If we have faith. Ang mga elders po ninyo, 6 po kami na mga elders. Yung dalawang bali tatlo kaming nasa Luzon. Isa dito sa inyo, si Pastor Joseph, Pastor Alex pa ng El Nido, Pastor Arlitz ng UK. So meron po kaming once a month na prayer at saka meeting. Ngayon, ang pinaka-ma-expressive pag nananalang, lahat kami matatagal, mahahaba mag-pray. Pero ang pinaka-expressive na mag-pray ay si Pastor Joseph. Specific. Yung sinasabi niyang mag-akyatan ang mga sardinas, ang mga kape, ang creamer, ang sugar, tinapa, ang bigas. Nung una kong naririnig siya, hindi ko naman po siya tinatawanan, but deep inside my heart, sabi ko, wow! Anong klaseng pananampalataya mayroon ito? Why he is able to make a declaration? Ang church ng Iloilo ay nasa 2nd floor. Di ba? Isang araw, pinatotohanan ng Lord sa akin na totoo na sumasagot ang Panginoon. Eto ngayon, I think galing kami ng Guimaras that time, umikot kami doon. Tama-tama, pag-ikot namin doon sa Haro, doon po sa hagdanan ay meron pong nakaparadang isang Travis yata or basta delivery truck. Tapos kahon-kahon po na ina-unload, yun pong bigas, yung sardinas, coffee, creamer, sugar, maling, meron pa bang maling? Spam, corned beef, bigas. Now here's the point. 2nd floor yun pong church po natin. Kitang-kita ko yung sardinas, walang paa, pero umaakyat. Yung asukal, hindi baso-basong umaakyat. Yung bigas. Ang lagi pong ipinagpipray ni Pastor Joseph, hindi lang ang Haro, lahat. Ito ngayon. Ang building po natin sa Manila ay 5th floor. Ang atin pong lalagyanan or imbakan ng ating mga kainan or pagkain ay nasa 3rd floor or nasa 1st floor minsan. Isang araw pumasok din po ang kaparehas na delivery van na nag-deliver kay Pastor Joseph. At wala pong paa yung bigas, pero kusang bumababa. Walang paa yung kape, pero bumababa at umaakyat ng elevator. Sa mga huling araw, makikita natin ang grabing expression ng paglakad ng church sa pananampalataya. We walk by faith, not by sight, because with God, nothing is impossible. Nothing is impossible.
bago po kami pumunta rito, meron pong nakipag-usap sa akin na member ng main church. Sabi niya, Bishop, gusto ko po sanang ipa-bless sa inyo ang aking sasakyan. Pero kilala ko po siya na she had experienced a lot of heartaches. Tapos meron po siyang bagong boyfriend. So sabi ko, sino ang magdadrive ngayon? Sabi niya, yung boyfriend ko. And eventually, magiging asawa ko. Sabi niya. The point that I'm making is this. When you walk by faith, ang tinitignan natin na yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, pero kayang gawin ng Lord because with God, there is nothing too difficult for Him. Walang bagay na mahirap para sa Panginoon. At kung matututunan po natin na yakapin at paniwalaan ang kakayanan ng Diyos na ating sinasampalatayanan, we will see and we will eat of it. Amen! There's a story sa 2 Kings chapter 4. It's a story about the prophet Elisha at saka yun pong anak ng Shunammite woman. Yung Shunammite woman na ito ay katukatulong ni Elisha hanggang sa one day, tinawag po ni Elisha si Gehazi at ang sabi niya, meron na ba tayong naibalik sa kagandahang loob nitong babae na ito? Ang sabi ni Gehazi sa kanya, My Lord, wala pa po tayong ibinibigay sa kanya. So ang sabi roon, tinawag niya po yung babae at ang sabi niya, next year, magkakaroon ka ng anak. Fast forward, nagkaroon po ng anak. Okay, nagkaroon po siya ng anak. But sad to say, nubating po ang pagkakataon na namatay po yung bata. Ang ginawa po ng nanay, hindi inilibing kaagad. Pinahiga doon sa kama ni Prophet Elisha at sinabihan niya yung kanyang katulong na si Gehazi or ito pong nanay na ito ay pumunta doon sa lugar ni Prophet Elisha. Malayo pa, ang sabi roon, natanawan siya ni Prophet at ang sabi niya sa kanyang associate, okay, nandiyan yung Shunammite woman, tanungin mo. Sa NIV version, ganito po ang question. Sa King James ay, is it well with you? Sa NIV ay, is everything all right? Anong gusto ninyo? Is it well or is everything all right? Okay, sa everything is all right tayo. Lumakad po si Gehazi, yung katulong ni Prophet, at sinalubong niya yung babae at ang tatlong tanong. Ang tanong ay ito, is everything all right with you? Meaning sa babae. Second question, is everything all right with your husband? Third, is everything all right with your son? Pwede niyang sagutin ng everything is all right sa first and second question, pero hindi niya pwedeng sagutin na everything is all right sa third question because the son is dead. Patay yung kanyang anak. Pero yung phrase na everything is all right, it's the expression of her faith. Ang anak ko ay yes, patay, but with him nothing is impossible. Kaya nung tanungin ni Gehazi ang babaeng ito, is your son all right? Ang sagot niya, everything is all right. Makakaranas tayo sa mga huling araw ng maraming hamon, ng maraming kahirapan. But I tell you, brothers and sisters, with Him, everything is all right. Merong magtatanong na kumari mo, Mare, nakita kong hindi kayo kumain kahapon. Are you all right? Everything is all right. Mare, hindi sumakabilang buhay ang asawa mo, pero sumakabilang bahay. Are you all right? Everything is all right. Marami tayong nararanasan. But the truth is, with Him, nothing is impossible. Kaya kaya nating mag-declare na everything is all right. Palakpakan natin ang Panginoon. Everything is all right. Ephesians chapter 3 verse 20. That's the last slide. Ephesians 3:20
ay dinidescribe ni Pablo rito ang kapangyarihan ng Diyos. Maraming mga teachers dito, so correct me if I'm wrong, meron pong tinuturo sa school na compound words. Compound words, ito po ay higit sa isang salita na pinagsasama-sama dahil isang salita ay kulang. Hindi sapat ang salitang maganda, kaya po dinadagdagan natin na sobrang ganda. Okay? Pag nakakita kayo ng gwapo, hindi nyo lang sinasabing gwapo kasi alam niyo one word isn't enough to describe yung kagwapuhan ng lalaki. Kaya nag-a-add ka ng another word. Grabeng gwapo. Pag nakakita ka naman ng kuripot, at siya yung pinakakuripot, gumagamit ka ng superlative word. Pinakakuripot. Okay. Tingnan ninyo ang ginamit po ni Paul. Sa English version, 4 na compound words ang ginamit niya. Are you ready, class? Kailangan pumasa kayo sa mathematics natin. Sabi ron, now unto him, bumilang kayo, that is able to do exceeding abundantly above. 4 na salita na nagde-describe sa kayang gawin ng Panginoon. Pastor Alan, bakit 4? Kasi yung isa kulang. Yung dalawa, it's not enough. Dinagdagan ng 3, dinagdagan ng 4. But sa original na language, 2 po ang magkaparehas yan. Yun pong words na exceeding at saka above. Parehas po yan na hyper or hooper sa wikang Grego. Meaning, sobra. So gumamit siya ng term na able to do, hyper, abundantly hyper. Na nagpapakita, brothers and sisters, na ang Diyos na tumawag sa inyo, ang Diyos na nagligtas sa atin, ay sobra-sobra ang kanyang kakayanan. Kaya pala, ang sabi mismo ng Lord kay Sarah, meron bang mahirap sa akin? 4 na words ang ginamit ni Paul. Able to do, exceeding abundantly above. This is our God. This is our God. The best situation na nakikita natin ang able to do exceeding abundantly above ay sa mga imposibleng sitwasyon. Hindi ninyo makikita ang kakayanan ng Panginoon sa mga panahon na kaya nyo pa, sa mga panahon na kaya nyong bayaran ang mga utang natin, sa mga panahon na hindi masakit ang ating pinagdaraanan. But watch out, if you find yourself in an impossible situation. Dalawa po yung phrase dyan sa verse 26 ng Matthew 19. With man, it is impossible. With God, everything or all things are possible. All things are possible. Kaya po, ini-stir up ng Panginoon through the preaching of the Word na ang ating pananampalataya sa mga panahon na ito ay kinakailangang mag-level up siya na mapunta from the natural to the supernatural. Hindi tayo maiintindihan ng sanlibutan. Ang sasabihin nila, mga sirang ulo ninyo, meron na kayong mga problema, pumapalakpak pa kayo, sumasayaw kayo, may utang ka na, sobrang dami ng iyong pinagkakautangan, nagbibigay ka pa sa gawain ng Panginoon. The world will never understand your expression of faith. But God understands. Amen? God understands. As if like, pag nakita niya ang isang anak niya, na grabing hirap at maraming mga pagsubok, pero sa sobrang hirap niya, nag-express pa rin siya ng pananampalataya, we can do this, Lord. Everything is all right. Everything is all right with my finances. Everything is all right with my health. Everything is all right.
Pero ang totoo, merong mga challenges. Nakikita yun ng Panginoon. Ang mga tao, si Raulo ang sinasabi nila, ang Panginoon, ano nga sinabi niya, anong kahirapan niya, maibigay ko nga yung kailangan niya. Amen. God looks down from His throne and looks at you. Are you able to believe what He can do? I saved this story for last. 2021, naka-acquire po tayo ng building. Ito po lagi ko naman pong sinasabi. Gusto ko pong maging makulit. Ang church natin walang pera. Walang pera. Ang kontrata ay kailangan magbigay ng 20 million as down payment, tapos monthly ay 1 million. Just to shorten this story. Nung time na nangangailangan po tayo ng 20 million, hindi po tayo nakasunod doon sa unang usapan na ibibigay ng 20 million. So, binigyan po tayo ng grace. So, nag-call up po kami ng meeting ng mga elders at doon po sa exhortation ko sa kanila ay ganito. Katatapos po natin ng Discipleship 3 online na meron po akong naituro doon na gift of faith. It's not faith to be saved, kundi faith sa mga special circumstance na mga mahihirap. So I exhorted this message sa online na yun, in-exhort ko rin sa mga elders. So nung nagpe-pray na po kami ganito, ang panalangin ko po ngayon ay ganito, Lord, give us the faith to believe in what you can do. Bigyan mo kami ng pananampalataya na kaya niyang paniwalaan yung iyong gagawin. And then the phrase went like this, surprise us, Lord. Surprise us, Lord. Sinorpresa talaga tayo ng Panginoon. It's been 3 years now. Walang isang buwan na hindi tayo nakakabayad ng 1 million. Not because meron tayong pera, but because with God, all things are possible. All things are possible. Kaya po, sa anibersaryong ito, this is the message of the Lord sa ating lahat. LOTN Rojas City, LOTN Church, this year is a year that we must walk by faith, not by sight. Recently lang, meron po tayong church sa norte na binigyan po ng 400 square meters. Una, hindi nasiyahan yung nagbigay. Dagdagan ko pa ng another 100, 500 square meters. Walang bayad. Nasa isang exclusive na subdivision. Ito ang panahon na ang dapat na maging expression ng mga anak ng Diyos ay, wow! Amen! Everything is all right. Because with God, nothing is impossible. Just to wrap up this message, it is a true story ng isang orphanage manager sa UK, George Mueller. Noong unang panahon, 1800s, siya po ay hinipo ng Panginoon na magtayo po ng orphanage. Make the long story short, dumating yung time na umabot sa 300, yun pong number ng mga orphans na kanyang pakakainin, tira niya doon ng libre, pinapakain ng libre. But one morning, sabi ng isang katulong niya, sabi niya, Mr. Mueller, we don't have any food. Wala tayong maipapakain sa mga bata. Sabi ni Mueller, sabi sa kwento, Mueller took the hand noong manager na ito ng orphanage at ang sabi niya, let's see what the Father can do. Nag-pray po sila. Pagkatapos ng amen,
meron pong kumakatok sa pintuan ng orphanage. Kapitbahay niya na baker, na gumagawa po ng tinapay. Sabi ng kapitbahay niya, Mr. Mueller, the Lord spoke to me. Don't just make one batch of dough, make 3 batches. Hindi niya alam bakit niya sinunod yun. Tapos ang sabi niya, paggising ko sa umaga, there was the prompting from the Spirit of the Lord to knock on your door. Ang sabi nung baker, would you mind, Tagalogin natin, pwede bang tanggapin mo ito? 3 batch ng tinapay na ito. After that, meron pong isang delivery truck ng gatas at ng keso na nasiraan sa harapan ng pintuan ng orphanage. Kumakatok yung driver, Mr. Mueller, would you mind taking all these dairy products? Kasi by the time na mafi-fix ang truck ko na ito, masisira na ang mga pagkain na ito. Let's see what the Father can do. Yung Ephesians 3:20 na unto Him, that is God, who is also our Father, who is in heaven. Siya ang tatay natin. Siya ang tatay natin, mga brothers and sisters. The God who created everything is also your Father. Is also our Father. The prayer na itinuro ni Jesus sa mga disciples, yung term na our Father. These 2 words alone speaks volume. Ang word po na our is a possessive word. Ang word po na Father is a term of closeness. A term of relationship. So every time na dahil kay Jesus Christ, nung unang panahon, pag lumalapit po sila kay Yahweh nung unang panahon, ang tawag nila kay Yahweh, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Bibihira nilang tawagin si Yahweh na our Father. But when Christ came, ang sabi niya ngayon, when you pray to God, sabi niya, our Father who art in heaven. This is your God and my God. With God, all things are possible. All things are possible. Only if we believe. Only if we believe. Kaya nyo bang paniwalaan ang kayang gawin ng Diyos sa ating sitwasyon ngayon? Kaya ba nating paniwalaan na kayang i-provide ni Lord ang ganyang kalaking needs ninyo sa larangan ng pinansyal? If you can, anong sabi roon? All things are possible with God. Everything is possible with God. Kaya ini-stir up ng word ng Lord ngayon for our 22nd anniversary. Have faith in what God can do. Manampalataya tayo sa kayang gawin ng Panginoon. Ang problema natin, wala sa ating Diyos. Ang problema natin ay hindi natin kayang paniwalaan ang mga imposible na normal na ginagawa ng Panginoon. Amen. Minsan pag meron po kayong mga sitwasyon na ngayon nyo lamang naranasan, nasusurprise kayo. Especially if it's beyond your strength. It's beyond your terms. Or it's beyond your knowledge. Bakit nangyari ito? Walang solution. Pero alam nyo ba, na minsan deliberate ang Panginoon. Dadalhin ka niya sa mga sitwasyon na hindi mo kaya para ma-experience mo yung kaya niyang gawin in your situation. Amen. Marami na po tayong mga naririnig na mga testimonies, mga witnesses, supernatural blessings of God. Supernatural blessings of the Lord. Sunod-sunod ang mga testimonies. I heard somebody from El Nido, nakausap ko po siya personally. Sabi niya, Pastor, isang bangka lang yung aming bangka noon.
Pero sa panahon ng pandemic, nagawa naming magpagawa ng another bangka. Pandemic pa yon, partida. Amen. Partida pa yan, may pandemic. Hindi sa kakayanan nila, kundi dahil sa kakayanan ng Diyos na buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So before you stand, let me make a conclusion. In terms ng salvation, napaka-imposible ang mangyari sa atin. Because ayaw nating masave. Hindi tayo nagsisik ng salvation. But with God, it was made possible. So kung ang mga bagay na mas mahirap ay pinaniniwalaan ninyo na kayang gawin ng Panginoon, how much more ang mga bagay na hindi mahirap para sa Panginoon. The reason I'm bringing this up is this. Ano ang mas mahirap ganapin ng Panginoon? Yung ibigay sa iyo yung kaligtasan or yung ibigay sa iyo yung iyong ipinagpipray? Mas mahirap ang pagliligtas. Pero bakit kaya natin siyang paniwalaan na kaya niya kayong iligtas? Pagdating sa pera, pagdating sa trabaho, pagdating sa pagsubok na chicken lang sa Panginoon, parang mas mahirap natin siyang pagtiwalaan. Why is it na ngayon ay baliktarin natin na mas dapat natin siyang pinagtitiwalaan sa maliit na bagay na kaya niyang gawin kaysa sa malaking bagay na napaka-imposibleng mangyari sa atin sa larangan ng pagliligtas? If God had saved you and you believed Him, how much more ang mga bagay na kailangan natin dito sa mundo? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Let's all stand. Let's make a declaration today. Meron po akong isang ugali na pagkatapos ko pong mag-preach, binabalikan ko yung mga messages na ibinibigay ko. And one day, meron pong isang link sa FB page po natin na nakalink po sa YouTube. At ito po yung 2019 na worship symposium na ginawa po sa Cubao. Doon po sa first preaching ko, meron po akong nabanggit, that's 2019. Nabanggit ko po ang mga salitang ganito. Pag ipinagkaloob na ng Panginoon ang ating building, pag ipinagkaloob na ng Panginoon ang ating building, ang sabi ko, ang unang-unang service ay kailangang 24-hour praise and worship service. 2020, 2021 nangyari yung bagay na yon. Meron po akong pinaniniwalaan, matatawa ho kayo. Lahat ng kinakain namin na prutas, iniipon ko yung mga buto. Iniipon ko lahat ng mga buto. Cherry, ano ba? Duhat, santol, mangga. Meron akong inipon na 3 buto ng mangga nando doon sa tinitirahan namin. Siniguelas lang ka. Ang tanong, Pastor, bakit ganyan ang gesture mo? Because I believe, yung akin pong next declaration na magkakaroon tayo ng campsite, ang plano ko, ang iniisip ko ay, pag dumating na yung time na yon, naka-ready na yung mga buto. Meaning to say, you don't just make or express your faith. What is the gesture of your faith? What is the gesture of your faith? Nananampalataya ka, na pupunta ka ng abroad, wala kang passport. Kahit yes Lord ka lang, yes Lord, Lord, thank you sa abroad. Asan ang passport? Nangangarap ka na magkaroon ng sarili mong business, ngayon pa lang maghanap ka na ng pwesto. Hindi ito blind faith.
kundi ito ay supernatural faith. Wala tayong makita, but in faith, we see it. Amen. Sa mga mayanak, let's make a declaration, brothers and sisters in Christ. Nasa tiyan mo pa lamang ang sasabihin mo, Dr. Alan, Dr. Beltran, engineer, you make a declaration of faith. Sinishare ko po ito because doon sa building, nakapag-declare po tayo ng, ang sabi ko, pag dumating yung time na bibigyan tayo ng sariling building, dumating yung time. Building talaga, hindi nagpatayo, kundi building. Amen? Kaya brothers and sisters in Christ, the Lord is challenging our faith not to walk by what you see, not to walk by what you feel. Yes, pag tinignan mo yung wallet mo, wow! Ang kapal ng resibo. But sa kawalan na yun, you could see through your faith, oh my God! Next day, hindi na ito panay resibo. Amen? You see beyond what you see. You believe and you walk and you make a declaration beyond what you see. We walk by faith and not by sight. Kaya nung sabi ng awit natin kanina, all things are possible. Ano ang sitwasyon na mayroon po kayo? Hindi po si Pastor Alan ang gumagawa ng himala, kundi ang gumagawa ng himala ay ang Diyos na aking ipinapahayag. With God, all things are possible. All things are possible. Just remain standing. Just give me a few more minutes. Meron pong isang istorya na yung hari ng Saudi Arabia ay gusto niyang i-bless yung golfer na nakipag-play ng golf sa kanya. I'm just sharing this para shorten. Pagkatapos nilang maglaro ng golf, ang sabi po ng hari ng Saudi Arabia, what do you want? Ang sabi ng golfer na ito, Mr. King or Hari, wag niyo na pong intindihin, wala po akong ibang kahilingan, kundi salamat dahil in-invite ninyo ako. But the king said, I insist. So dahil golfer siya, ang sabi niya, okay, if you insist, Mr. King, sabi niya, just give me a golf set. Golf set, yung pangpalo. Iba yung golf set na golf yun, hindi golf. So, on their way back sa Amerika, iniisip ng golfer na ano kayang klaseng golf set ang ibibigay ng mahal na hari. Baka gold or merong diamonds. 1 week later, yun pong lawyer nung hari ng Saudi Arabia ay kumakatok sa pintuan ng bahay nitong golfer na ito at meron pong daladala na document. At ang sabi ng lawyer na ito, Mr. So-and-so, the king of Saudi Arabia is giving you the title of the whole golf club. Hindi golf set. Ang ibinigay ng mahal na hari, ang ibinigay ay golf club. Watch this. Minsan, sinosobrahan ng Panginoon yung mga bagay na hinihingi natin. Ang sinabi mo ay 1K. Ang dinig ni Lord ay 1M. Ang sabi mo sa prayer request, boyfriend lang. Ngayon meron kang driver at meron kang asawa. Ang sabi mo sa Panginoon, maliit lang na tindahan, grocery store. Hallelujah! This is not blind faith. This is supernatural faith that you're able to believe in only what God can do. Sabi mo, Lord, 100K.
What do you want? Let's see what the Father can do today. Let's raise your hands, close our eyes. All things are possible.